Oy, good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga mga kamots, ay nagbabalik tayo dito ngayon sa Yamaha Motor Trade Tayuman. Kasi sabi naman ni Yamaha, meron na raw silang stock na pinakabagong Yamaha Sniper 155 ABS version 2024 mga kamots, no? So wala pa akong idea kung anong kulay meron sa loob. So papasukin pa lang natin. Sa unang nireview natin mga kamots yung standard version nila. This time mga kamots, meron silang ABS version, pinakabago, mainit-init pa mga kamots. Alamin natin kung ano ba yung mga nadagdag na features at kung may nagbago ba sa Sniper 155 after niya magkaroon ng ABS version. So pasukin na natin yung mga Motor Trade Tayuman. Huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. So this is it. What we have here is the all-new Yamaha Sniper 155 ABS version 2024. Mainit-init pa to mga kamots kasi bagong-bago pa. Kararating lang daw last week. Ayan. So, meron silang dalawang available na color dito mga kamots as of April 9, 2024 mga kamots, no? Ng Yamaha ABS 2024 version. So, ito nasa harapan natin is matte black. Then, yun nandun yung isang color is glossy blue-green yata yan, cyan color. Ito, totoo yan. Hindi ko alam kung anong tawag na kulay dyan eh. Pero ang ganda nyan mga kamot sa personal. Ang lakas maka-pogi, lalo na glossy yung kulay nya, yung pagkakulay nya, no? Yung finish nya, color finish nya. So focus muna tayo dito sa, ako mahilig talaga ako sa black mga kamot, sa black na color na motor. Ito talaga yung pinili kong i-vlog over dun sa isang kulay niyon. Kasi napakaganda rin ng design nito at kulay nitong Yamaha Sniper 155 ABS version na matte black. Yan. Actually hindi siya totally matte black. May pinaghalo siyang glossy black tsaka matte black. Ayan. So two-tone color siya mga kamos, no? So alamin natin mga kamos, ano-ano ba yung mga naging changes o may mga difference ba. So simulan natin sa looks and appearance syempre mga kamos, no? Okay, so sa looks and appearance mga kamots, so makikita kaagad natin yung difference nya. Previous version kasi mga kamots, most of the color kasi doon is puro glossy. So dito sa ABS version, two-tone na siya, ginawa na siyang two-tone ni Yamaha. Glossy black tsaka matte black yung pinaka overall body nya, no? Ayan, so simulan natin dito sa visor. So sa visor mga kamots, ang laki ng changes sa visor. Parang mas pinalaki pa at pinahaba pa yung visor nya. Tapos nilagyan pa ng design dito na butas. Ayan. Ayan. Papakita ko sa inyo yung old version mga kamos, yung una natin ni-review dito sa Yamaha. Ito yun, yung race blue. So sa visor pa lang mga kamos, ang laki na ng changes. Ayan. Ito medyo maliit pa siya tignan. Dito medyo mas pinaastig pa siya mga kamos, mas pinatulis pa siya. Kung titignan niyo siya, para siyang ulo ni Cell sa Dragon Ball, no? Ayan. So ganyan na ganyan yung itsura niya mga kamos, no? Parang devilish design to. May sungay siya rito, no? Or tenga dito sa visor nya. Ang ganda. Tapos nilagyan pa ng parang butas dito. Dito sa part na to, I must say na may nagkaroon din ng changes talaga mga kamos, no? From the old version to ABS version 2024. Kasi yung sa old version mga kamos, medyo bilugan pa yung ano nya. Bilugan pa yung design ng pinaka dito nya, yung sa part na to. And then pagdating dito, ayan, mas pinatulis pa siya, mas pinaastig pa siyang tignan mga kamos, no? Napaka-aggressive ng looks niya ngayon mga kamos sa ABS version, I must say. Ayan, so meron siyang patusok dito. Ayan, edges for aerodynamics of course. And then again sa lightnings niya mga kamots, ito yung ilaw niya o headlight niya. So again, maliit lang yan pero napakalakas niyan mga kamos, no? Lalo na naka LED pa yan. And then meron pa siyang additional na ilaw dito sa baba, dalawa. Ayan, tapos ito yung DRL nya. Ayan. And then yung turn signals nya mga kamos, again nandito pa rin sa ilalim. Bulb type pa rin, kahit na naging ABS version na siya, bulb type pa rin yung signal light nya. Pero the rest yung headlight tsaka tong DRL tsaka itong nasa ilalim is LED na. So sana ginawa na lang din tong LED ni Yamaha, no? Pero hindi naman big deal yun mga kamots, no?
kahit na naka-valve type pa siya. Malakas pa rin naman yan kahit paano. Then dito, nakalagay lang dito mga kamots, decals, liquid cooled. And then sniper dito sa may bandang ano niya, baba niya. And then ito mga kamots, nakalagay dito ANS clutch, ibig sabihin assist and sleeper. So naka-sleeper clutch na po ito mga kamots, no? Itong Yamaha Sniper ABS 155 2024. So sa decals niya mga kamots, ayan, ang ganda ng blending ng decals niya dun sa pinakakabuuan ng motor, no? So meron lang tayo ditong black tsaka white. Ayan. Dito pagdating naman dito mga kamots, may pagka silver na yung coloring ng lettering niya. Then may decals dito na black. Ayan. Nakalagay sniper, tapos fuel injection, tapos nandito sa gilid yung signature logo ng Yamaha. Ayan, magkabila po yan. Dito nakalagay Yamaha, tapos Diasil 6-speed. Ayan, so yan lang yung decals niya mga kamots, no? Napaka simple lang, clean and neat lang. And then boom, ang ganda ng pagkaka-blend dito sa matte black ng ABS version ng Yamaha Sniper. Tapos nakalagay dito BBA or variable valve actuation. Ayan. So dito sa may bandang likuran, ayan, nakalagay po is 155R. So this is Yamaha Sniper ABS based version 155R. Ayan, so pagdating sa likuran mga kamots, yung grab bar niya, ayan. So bumagay din sa kulay ng motor, gloss black. Kasi two-tone nga to, isang gloss black tsaka matte black. Ayan. So sturdy, napakatibay din, alloy ang ginamit. And then sa tail light mga kamots, ayan, so I must say na wala naman siyang pinagbago pagdating sa likuran, no? Ayan, so from old version, ganun pa rin naman yung design niya. Ayan, so ano rito, LED to, yung yung tail light niya, yung rear light. Pagdating sa turn signals niya sa likod, ayan. So mas maganda siguro kung ginawa na rin integrated to para iwas bali na lang to. Sana ginawa na lang tong integrated ni Yamaha. Kumbaga, yung signal light nakahalo na dito. Parang iwas bali ba? Kasi prone talaga sa bali yung mga ganitong nakahiwalay yung turn signals. Ayan. So overall wala naman siya naging hindi naman siya OP pagdating sa design ng motor na to mga kamos, no? Okay na okay pa rin siya. Tapos patulis pa yung ano niya, yung turn signals niya. Mas lalong bumagay sa forma ng motor. Tapalodo niya sa likod mga kamos, meron siyang plate light. Again, same lang sa old version. Para kitang-kita yung plaka mo sa likod kahit sa madilim na lugar. Then sa gilid naman niya mga kamos, gear shifting pedal niya. So isa lang po yan, walang apakan sa likod. So I think isang baba tapos 5 up, 5 taas, 1 down tapos 5 ups, I think. And then nandito yung side stand, then center stand. Then pagdating sa passenger footrest, ayan, ang ganda ng design niya. Mas lalong bumagay actually kasi matte black to, tapos matte black yung pinaka pairings ng motor. And then pagdating sa footrest, iba yung kulay ng footrest nyo. Ewan ko, pininturahan niya ata to. Pero sa standard version kasi silver ang kulay niyan, silver chrome. Ito para may pagka-white ang kulay nito. Ayan. White na, dirty white ang pagkakulay ng ano niya, passenger footrest niya. And then syempre nandito yung swing arm. Ayan, so ang kapal din ang ginamit sa swing arm, tapos meron siyang chain guard, built-in chain guard. Ang ganda ng design ng chain guard niya, patulis. And then yung chain and sprocket niya mga kamots, ayan, again parang pang big bike pa rin yung ginamit ni Yamaha. Suspension niya sa likod mga kamots, naka-center siya. Ang ganda rin ng kulay, two-tone black, tsaka yung pinaka-spring niya is matte gray. Ayan, matte gray na may pagka makintab siya mga kamots, no? And then meron siyang built-in tire hugger. Hindi naman siya ganun kahabaan mga kamots, pero okay na rin. Okay na rin siya, at least mayroon siyang built-in tire hugger, no? Ayan. So yan po yung sa left side niya mga kamots. Pagdating naman sa right side, again nandito yung tambucho niya. So ang ganda ng design ng tambucho niya, I must say. Mahaba siya tingnan mga kamots, pero pagdating dito sa may bandang pinakadulo niya,
malaki na siya. Then yung pinaka-tip niya medyo malaki din. And then two-tone din yung kulay ng tambucho niya, black, matte black, tsaka metallic, glossy metallic gray or silver gray. Ganda. And then nandito yung reservoir para sa sa braking system sa likod. Then pinaka engine niya, ayan, nakalagay Yamaha. Tapos ito yung pinaka footrest para driver's footrest. Ayan, natutupi siya. Pero hindi siya talaga natutupi, nababalik din. Ayan. Then ito yung sa brake pedal, chrome ang ginamit. So sa sukat ng gulong niya mga kamots, sa unahan is 90 by 80 by 17. Ayan. Tubeless star po yan. And then ang ginamit na brand ay IRC mga kamots. Ayan, ganda. IRC ang ginamit. Dun sa standard version, iba eh. Yung sa lumang version. Dito pagdating sa ABS version, ayan, naka IRC na po siya. Again, 90 by 80 by 17 ang sukat niya sa likod, then tubeless. Then pagdating sa likuran mga kamots, 120 by 70 by 17. IRC din ang ginamit mga kamots, no? Then tubeless star din po siya. Pagdating niya sa mags mga kamots, ang ganda ng kulay ng mags niya. Talagang binagay siya sa kulay ng motor, no? Ayan. So may pagka-gloss black to. Powder coated, so hindi agad-agad mabibitak. And then kung mapapansin niyo mga kamots, sa gulong niya o sa mags niya meron ng kasamang decals. Ayan, nakalagay 155R. Ayan, so dalawa po yan. Ganda. At least hindi ka na magpapa-decals pa sa mags kung sakasakali, kasi meron na siya nakalagay. Maliit lang yan pero kitang-kita yan kahit sa malayuan mga kamots, kasi kulay puti yung pinaka-background niya. Karapat likod po yan, meron po siyang mags decals. So kung titignan nyo itong motor na to mga kamots, all black talaga siya. Ang pinaka-tema niya. So mapagkakamalan ka talaga si Black Rider pag sinakyan mo itong pinakabagong Yamaha Sniper 155 ABS version 2024. So sa panel gauge niya mga kamots, of course naka-digital. So nandito na lahat ng gusto nyong malaman mga kamots, yung speedometer, odometer, oil temperature, trip meter mga kamots, then battery, voltage, then I think may orasan pa to mga kamots, no? So lahat nandyan na. And then nandito yung pinaka-button niya, same lang din sa old yung forma niya. And then pagdating sa mga buttons and switches niya mga kamots, ayan, sa button and switches niya dito sa left side, meron siyang high beam, low beam, then meron siyang built-in passing. So yan yung isa sa mga kagandahan ng Yamaha Sniper 155. From old version to ABS version, meron siyang built-in passing. Then nandito yung turn signals, left and right. Then busina. Then sa right side mga kamots, ang isa pang kagandahan dito kay Yamaha Sniper 155 mapa old version or ABS version is meron na siyang kill switch. Ayan, so although wala siyang kill switch sa may side stand, nilagyan naman siya ni Yamaha dito. Ayan, dito sa may right side buttons, no? Ayan, meron siyang kill switch, built-in kill switch. And then isa pang reason kung bakit napaka siksik sa features nitong motor na to mga kamots, itong Yamaha Sniper 155 mapa old version at ABS version, is meron siyang built-in hazard. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang built-in hazard. So kung gusto mo patayin, ipihit mo lang ganyan para mag-off. Then gusto mong buksan, ayan, so meron siyang built-in hazard. Then lastly yung electric switch. Ayan, so sa handlebar mga kamots, same pa rin naman yung design na ginamit from old version. Then yung bar end, ganun din, alloy type yung ginamit. Then sa brake lever naman niya mga kamots, ayan, so sa brake lever nagkaroon lang ng konting changes kasi doon sa old version medyo glossy yung paint finish ng brake lever o yung, ayan, so yung, or saka yung clutch lever. Dito sa ABS version, inalay na siya dito sa color ng pairings, matte black na rin to mga kamots, no? Ang ganda. Ayan. Tapos hindi siya nakakangalay pihitin. Then sa right side ganun din. Ayan. Matte black din. Matte black finish din. And then nandito yung reservoir tank para sa
braking system sa unahan. Okay, so pagdating sa upuan niya mga kamots, ang ganda din ng design ng upuan niya. Yung pinaka-cover niya, tapos yung tahi niya is puti. Ayan, ganda. Naka-plastic nga lang siya, tapos medyo manipis siya tignan, pero malambot yan. Ayan. Ito nga palang ABS version mga kamots is nakakiles na po siya. Then nandito na yung seat opener. Ayan, nandyan na rin. Tapos yung lock ng manibela, nandyan na rin. Meron na siyang built-in charger pero kailangan mo pa rin siyang bilan ng adapter mga kamots, no? Ayan, so wala siyang kasamang adapter. So at least kahit paano hindi ka na magpapakabit sa mga motor shop ng charger mga kamots, no? Ito, meron na siyang built-in. Bibilan mo na nga lang siya ng adapter para isalpak dyan. Then, ready to go to charge ka na mga kamots. Mag-charge ng cellphone. So hindi ka na mangangamba na baka malobat ka. Malobat yung cellphone mo sa biyahe, so malalayo ang biyahe. Meron na siyang built-in charger. Ayan, nakalagay po is ABS. And then yung rotor disc niya, ang laki mga kamots. So, ang laki ng rotor disc niya. Sayang wala nga lang nakalagay na brand kung anong ginamit. And then ito yung pinaka equipment para sa ABS mga kamots. So malalaman mong ABS yung isang motor kapag ka merong ganyan. Ayan. And then pagdating sa caliper niya mga kamots, ang ganda ng kulay. Bumagay din kahit na nag-iba siya. Metallic gold yung kulay niya. Then 2-pot caliper po yan. Ayan. Then pagdating sa likuran, so naka single pot naman siya. So Nissin ang ginamit na caliper. Ayan. So single channel ABS lang pala to mga kamots. Ibig sabihin sa harapan lang po yung ABS niya. So okay na rin mga kamots. At least kahit paano nadagdagan ng safety features itong Yamaha Sniper 155. Kahit na single channel ABS lang siya or nasa harapan lang yung ABS niya. So malaking bagay, malaking tulong na rin yun mga kamots na kahit paano meron siyang ABS. So alam naman natin na kapag may ABS ang isang motor, so kahit paano pagdating sa mga sudden brakes, hindi agad-agad maglalak yung gulong mo mga kamots, no? Kasi yun talaga yung pinakatrabaho ng ABS. Kaya nga siya tinawag na anti-lock braking system. So ABS for short. So kapag ka sa sudden brakes, lalo na naka high speed ka, hindi ka agad-agad maglalak yung gulong mo sa harapan. Dahilan para tumumba or mag-slide yung motor mo. So, good job kay Yamaha kasi nilagyan na nila ng ABS version itong Yamaha Sniper 155. Ayan. Punta ko na tayo sa engine specs ng Yamaha Sniper 155 ABS version. So, check natin kung ano ba yung mga nagbago sa kanya, kung meron ba siya nagbago pagdating sa engine specification from old to ABS version. Okay, so pagdating sa engine specs nitong pinakabagong Yamaha Sniper 155 ABS version 2024 mga kamots, so I must say na wala naman siya naging pagbabago from the old version. So naging ABS lang talaga siya mga kamots. Nilagyan lang talaga siya ng ABS ni Yamaha. So pagdating sa engine specs mga kamots, still 155cc displacement pa rin naman siya. 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, and naka 4 valves still. No? So sa compression ratio niya is 10.5:1. Okay, so sa maximum horsepower niya mga kamots is 13.2 kilowatts at 9,500 RPM. Then pagdating sa max torque mga kamots is 14.4 Nm at 8,000 RPM. So cooling system po niya mga kamots is liquid cooled. So okay na okay sa malayo ang biyahe. And then fuel system niya is FI or fuel injected. Napakatipid po niyan pagdating sa fuel consumption. And then starting system niya mga kamots, electric starter only. So unfortunately wala pa rin siyang kickstart mga kamots, no? So again, pag walang kickstart, i-monitor niyo maigi yung battery niyo para iwas aberya sa kalagitnaan ng daan kung sakaling malobat yung mga battery ng motor niyo. Okay, so sa braking system niya mga kamots, parehas naka hydraulic disc brake. So pinakita ko na kanina. And additional features yung ABS sa harapan. Ayan. And then sa suspension niya mga kamots, telescopic torque sa unahan, and then naka swing arm po sa likuran. And then sa driving system niya mga kamots, since underbone nga to, gumagamit siya ng mechanical chain drive. Ayan. So nakakadena at naka-sprocket po siya. Pagdating sa fuel capacity nito mga kamots, itong Yamaha Sniper 155 ABS version 2024. So same lang naman doon sa old, wala naman pinagbago. Ang fuel capacity po niya is 5.4 liters, and then ang fuel consumption niya mga kamots, base kay Yamaha is 43.4 kilometers per liter. So
So again, napakatipid nun sa isang 155cc na motor. Sa underseat niya mga kamots, ayan, so again wala namang pinagbago sa old version. So wala pa rin siyang underseat compartment. So nandito lang is yung tangke niya, of course, and then yung baterya nandito. So nabanggit ko na yan sa last video natin mga kamots, nung na-review natin yung standard version, yung kagandahan na nandito yung baterya. Hindi tayo makakangaba na baka abutin ng bahayan. Pagdating sa dimension, ng overall length niya is 1,975mm o yung pinakahaba niya. And then yung overall width niya mga kamots is 665mm o yung pinakalapad niya. And then yung height niya mga kamots, yung height ng motor is 1,085mm. And then yung pinaka ground clearance niya mga kamots is 150mm. So hindi ka rin mangangamba na baka sumayad ka sa mga humps kasi medyo mataas-taas pa rin yung 150mm. And then yung seat height niya mga kamots is 795mm. So hindi naman siya ganun kataasan mga kamots. Abot pa rin naman to kahit paano ng mga 5'6 or 5'7. So dako na tayo sa pricing ng motor na to. Magkano nga ba ang Yamaha Sniper 155 ABS version 2024 dito sa Yamaha Motor Trade Tayuma? Pagdating sa cash price ng pinakabagong Yamaha Sniper 155 ABS version 2024 dito sa Yamaha Motor Trade Tayuma mga kamots, cash price po niya is 145,900 pesos. So yan po yung pinaka cash price niya. Then available for installment na rin po ito mga kamots dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman. So ang down payment lang po niya is 19,000 pesos mga kamots, no? Unit lang po yun, wala pa po doon yung hidden charges like registration and insurance mga kamots, no? Monthly amortization niya for 3 years mga kamots is 6,670 pesos, and then 2 years mga kamots, ang monthly amortization niya is 8,551 pesos. Or kung gusto mo naman ng madalian, pwede naman 1 year lang mga kamots, ang monthly amortization mo is 14,193 pesos. So meron pa po mga rebate yan if ever na maaga kayo magbayad or advance kayo magbayad lagi. Ang kagandahan dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman mga kamots, kapag first timer mo kumuha, meron siyang rebate na 200 pesos. And then kung palagi ka na kumukuha ng installment dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman mga kamots, meron po siyang rebate na 500 pesos. So malaking bagay na yung 200, 500 na rebate mga kamots, no? Panggas na rin yun kahit paano. Yeah, so yan po yung pinaka price niya, cash basis tsaka installment basis ng pinakabagong Yamaha Sniper 155 ABS version 2024 dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman. So again, meron silang Facebook page mga kamots. Message na lang kayo dyan kung gusto nyo kumuha itong pinakabago nilang unit na Yamaha Sniper 155 ABS version 2024. So meron po silang available na dalawang unit dito. Itong nire-review natin, matte black, and then yung glossy blue green. Ayan, dalawang color lang po yung available nila dito as of April 9, 2024. Ayan, so message na lang po kayo sa Facebook page nila para mag-inquire kayo ng ibang unit pa dito na gusto nyo dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman bago kayo pumunta, no? Para at least alam nyo na meron silang available stock dito. So again, gusto ko magpasalamat dito sa lahat ng staff ng Yamaha Motor Trade Tayuman dahil in-inform nila tayo na meron ng bagong Yamaha Sniper 155 ABS version 2024. Ayan, so maraming salamat sa kanila. And then maraming salamat din po sa panonood ng video na to mga kamos. Abangan nyo pa ibang motorcycle review na gagawin natin dito sa Yamaha mga kamos, no? Dito ko na natatapusin ang aking vlog mga kamos. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe always. Peace out.